ayaw mo naman kay Jesus. As we sing this song again, ibayaw mo si Jesus ka. Si Yeshua, dahil ka siya. Kalimtihan ka na, hunahunaan si Jesus. Pasalamati siya sa tanan karon. Sa hangin na itong ginaginhawa. Sa pagkaon, sa tubig na itong ginainom. Lift your hands and worship the Lord. Thank you, Jesus. Aning nga. Higayon, Lord. Naginagaan din yung opportunity. Magadahin ka din. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Everybody, open your mouth and thank the Lord tonight. Ablihin pa ang pasalamat niya, Pino. Come on. Pasalamat niya, Pino. Ina Lord, salamat sa kanan. Salamat, Pino, sa usong na mong ginagamit, Pino. Salamat, Lord, sa hangin na mong ginaginhawa. We thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Mga igala, excited ko once again na Thursday na po. And murag kagahapon lang itong nangyari Thursday, but I'm very excited na once again naanapunta diri kauban ng mga young people, no? Kamo nga mga bata noon, kita tanan na naanapunta diri, mga babaeng lalaki para maminaw sa pulong sa Ginoo. Kita excited karong gabi? Kita excited karong gabi? We are live right now sa Channel 38. Ug makita po niya sa tuwang mga YouTube channel mga igala sa DCBC, Davao Christian Bible Channel. And yes, live ka naman sa Davao City Local Television, no? Kung naay antena yung TV, maski walay cable, makita ninyo ni karong kaniya to ang program, ato ang youth fellowship. So mga igala, I'm so excited na karong gabi maminaw ka sa pulong sa Ginoo. As I said last Thursday, na dili lang kamo ang makadungog ani karon sa pulong sa Ginoo, pan ako pod maminaw as we read the Word of God tonight. No, kinsa nagdala silang Bible karon? Kinsa nagdala silang Bible? Okay, mas maayo mga igala na every Thursday o mo-attend mo taga Domingo sa to ang program o sa to ang fellowship, mas nindot ko na mo yung Biblia o ballpen o papel para malista din ninyo ang inyong madunggan. Na para pag-abot sa inyong balay, makabasa mo o balik. No, inyong ma-review, inyong ma-check up kung tinuod ba yun akong ginasulti. Kadautan karon mga igala sa mga tao, maminaw sa mangwawalis, ilag amen, amen niya. Di sigurado kung naman yun nas Bible. Ama dili. Akong advice sa inyo ha, basahin yung Bible, malay mo, nakapangati ko na rin. What is Biblia? Diba? Muna, basahin yung Bible yun. Siguro nabagin sa Bible din yun ni Kuya R.A. o ni Brother R.A. Nabagin sa Biblia ni check up pala yun. Muna ba? Muna, ako mong encourage to read your Bible, mga igala, kung ilista ang inyong binunggan nyo. Atong isgutan karon mga igala, atong isgutan karon is unsa ang pagpangalagad sa Ginoo. What is o sa Bisaya pa, unsa man gyud ang pagpangalagad sa Ginoo. Now, kinsa nangalagad sa Ginoo dili tasan kamo? Kinsa? Ay kaula dugay daw dugay. Kinsa nangalagad sa Ginoo? Ano kaula? Okay, baba. That's good. But tonight atong hibawon unsa bagi pasabot aning pangalagad sa Ginoo. Ang meaning sa ang English sa pagpangalagad is serving God. Now, what is the difference sa worshiping God o sa serving God? Unsa may diferensya sa pagdayeg sa Ginoo o sa pag-worship? I mean, sa pagdayeg o worship o sa pag-serve. Dili na pareho. Lahi ang worship, lahi ang serve. Lahi ang mga pagdaig, lahi ang pagpangalagad. Basi nga to mo nga katong ibuhat ninyo karong gabi, nangalagad mo sa Ginoo.
Actually, mga igala, itong gibuhat ganina sa pagkanta, nagadayig ta, nag-worship ta sa Ginoo. Amen? Lahi ang pagpangalagad. Lahi ang pag-serve. Sa Bisaya pa sa serve, sa pagserbisyo sa Ginoo. Mauna itong isgutan nun nga dapat nato na siya masabdan. Okay? Now, 1 Samuel chapter 12 verse 24. Ingon rin sa unang Samuel, mga ikala kapitulo 12, versikulo 24, ingon rin, "But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you." Ingon rin mga ikala, "But be sure to fear the Lord." Ato daw tahuron ng Ginoo, respetuhon ng Ginoo. Faithfully. Kung siya sa faithfully, ganang matinunanon. Pero maminti. Everybody say faithful. Ang pasabot sa faithful, kanunayon, makanunayon, mapirmanente, dili lang ito ng kausara ka po sa kasimana. Ang pasabot sa faithful, every day, sa matag adlaw mga higala, mutahod ta. Okay? Muserve ta siya. Everybody say serve. Okay, then I'll serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Samtang nagatahod ta sa Ginoo, mahimot ta, mahadlukon sa Ginoo mga igala, and samtang naga-serve ta, naga-servisyo ta para sa Ginoo, kay atong nahinumduman kung unsa ang mga dagkong butang nagihimo niya o gihatag niya para sa tuwa. Na unsa man ang great things, unsa man ang dagkong butang gihatag niya sa tuwa. Unsa tong nato na nato last week about atong dako nagihimo sa Ginoo para sa tuwa. Unsa dako nagihimo sa Ginoo para sa tuwa? What is the greatest things or the greatest thing na gibuhat sa Ginoo sa tuwa? Ha? Giluwas ta niya gikan sa tuang mga sala. Giluwas ta niya padungnaw ta kag impierno, kay tatanan kasala, kita tanan nilabag sa balawod sa Ginoo, padulong ta ta impierno, silutan ta ta. Apan ang gibuhat niya nadakong butang sa tong kinabuhi, gibayaran niya ang atuang mga sala. Ngay bis kita mo bayad, siya ang nagbayad, mao na ang great things nagihimo sa Ginoo para sa tuwa. Amen. Tungod niya ng mga dagkong butang nagihimo sa Ginoo sa tuwa, atong mabuhat ang pagpangalagad sa Ginoo. Tungod nga nakabalot ta karon nagiluwas ta niya gikan sa sala. Mangalagad kita kaniya. Amen. Everybody say serbisyo. Usga. Serbisyo totoo. Ina. Okay, praise the Lord. Deuteronomy chapter 13 verse 4. It is the Lord your God you must follow, and Him you must revere. Keep His commands and obey Him. Serve Him and hold fast to Him. Sabi siya pa, ang Ginoo ang inyong kinahanglan sundon. Isa na sundon? Ginoo. And Him you must revere. Sabi siya pa, tahuron siya. Everybody say, tahuron ng Ginoo. Ato na namusat na last week, ha? Kinsa wala dari last week? Wala dari last week. Okay, magubay mo. Kinsa na dari last week? Halos, no? Okay. Sunda ang iyahang mga sugo ug tumana ang iyahang gisugo. Serbisyohi ang Ginoo ug duol ug gunit sa iyaha. Sa klaro nila. Serbisyohan daw ang Ginoo. Muserbisyo daw tas Ginoo. Natuo ta nga ang pagkanta sa Ginoo o ang pagdayeg sa Ginoo mauna na ang serbisyo sa Ginoo. Di na mao. Dili lang na mao. Okay? Abi nato nga kumuapil ta dire, maminaw ta swali, mubayaw ta sa tong kamot, moingon na kamakasulti na kag nakalagad na ko sa Ginoo kay nagbayaw ko sa tong kamot mga igala, ang imong ginahimo nagdayeg ka kaniya. Nag-worship ka kaniya.
wa pa nimo nahimo, dili pa lang na mao ang apil na siya sa pagpangalagad sa Ginoo, of course, pero dili lang na mao. Okay? Gusto ko makasabot mo ani. Daghan kay tao mga higala nga naghuna-huna sila, nga nangalagad na sila sa Ginoo, kay nagaadto sila sa simbahan. Nagaampo, nagadayig, o nagabayo silang kamot, nagapangalawat, nagakumpisal. Di na mao ang pagpangalagad sa Ginoo. Atong hibalong karon unsa ang pagpangalagad sa Ginoo. Basahon na to ang Bible para gikan yun sa Bible ato ang masabtan. Dili gikan sa kuha. Amen! Inay mo tapat, paminaw maayo. Inay pagtulog-tulog, importante ini. Duha na ka verse, mga igala ha, paminaw. Duha na ka verse atong nabasa nga angay gyud sa bisyuhan ng Ginoo. Oh, kaduhan eh. Ha? Duha na ka buok. Mga igala, unsa may rason nga niya si Jesus sa kalibutan? Tubaga. Dari, unsay rason nga niya si Jesus dire? Para luwas ta. Mao na to ba nimo? Tama. Imaw ginibuhat sa niyang gibuhat atong kaluwasan. Dito sa cross, giulay ang dugo. Sa tulog adlaw na banhaw, okay? Pag human niya pagkabanhaw, o sige mo niya. Ningon na ba siya na, o sige mo, ulit ako sa langit, o napa siya gisugo sa tao? Napa siya gisugo, wala? Naapa, wala na? Okay, paminaw ha? Kinsa gusto mo servisyo sa Ginoo dito? Servisyo ka, kay kabaludyo ka nga ang Ginoo gamahanan o angay sa servisyohan. Kinsa? Okay. Katong pag-abot ni Jesus dali mga igala, kinsay una niyang gitawag nga mahimo niyang manununod o mahimo niyang tilunan, kinsa? Kinsay pinakauna niya gisultian, gitawag para mahimo niyang tinunan? Kinsa? Kinsa na idea? Si San Pedro. Si Peter. Okay? Si Pedro. Katong, unsa man ang trabaho ni Pedro? Mangingisda. Okay? Basahin yung Bible. Makita niyo sa yung Bible. Ginuulan niya si Pedro, mga igala. Kabalo mo si gisulti niya kay Pedro? Atong basahon ang Biblia. Basahon na ito itong Bible karon mga igala. Matthew chapter 4 verse 19. Mauna yung ingon kay Pedro, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Gingnan na si Pedro, "Sulod ka nako. O himuon tikang mangingisda ang tao. Tigdakop og tao, tig tabang o tigdakop lagi ang isang tao ba tig tapok sa mga tao." Mauna ang assignment niya sa mga apostles, sa mga unang Kristohanon. Okay? Mga Kristohanon mauna yang gingon. Ug maupod na ang iyang ginaingon sa atua karong gabi. Okay? Tao si Pedro dili. Kasi tao na rin. Okay. Mao gyapon ang ginaingon ni Jesus karon. Ingon ka sa kuha. Dili siguro kuyari, si Pedro na siguro gingnan na. Nakoy ebidensya sa Bible gyapon nato basahon. Pero before na ako basahon yung next verse, makita na to madili lang si Pedro ang gingnan na ni. Si Juan, si Mateo, tanang apostoles, sila Pablo, sila Felipe, halos tanan. Ug dili lang sila, kung dili daghan pa kaayong tao sa una nga gingnan na ni. Apil na ta dito. Okay? Next verse. Kung sinita mo pag-ingon ni Jesus, ana. Verse 20. Kung dariyo, "At once they left their nets and followed him." Sa diha dayon, gibiyaan nila ng mga pukot ug misunod sila kay Jesus.
Okay? Isunod sila kay Jesus. Klaro kayo. Ano man? Nganong miingon man si Jesus sa mga tao na mahimo silang mangingisda ng tao? Ngano man nga ginapasunod-sunod man ni Jesus sila Pedro? O si Rason? O si Rason? Naka-idea? Ano may idea rin? Si Rason? Ato ni una-unahon kay panagsara kini ginatudlo ba sa mga simbahan. Kailangan madunggan nato ni ang pulong sino karon. Nganong niingon pa man si Jesus, sundan ko. Imonti kang mangisda ang tao. Ninisunod ang mga tao, nisunod ang mga tao kay Jesus. Hantod si Jesus namatay, hantod na banahaw siya, hantod sa pagsaka ni Jesus balik sa langit. Ang tao gapadayon sa ginasugo ni Jesus. Naisugo si Jesus wala? Ang mga tao, ginapadayon nila himo ang sugo ni Jesus. Pero ngano man? Ano kinahanglan man tamo sunod-sunod kay Jesus nga? Ano man? Pinaka-best example ani mao ni. Kung tahay nakasasulod sa classroom. Kasi kaskwela dre. Kasi na-eskwela dre ganina. Imagine na namin yung sa classroom, daghan mo estudyante. Unya, na-teacher nga nagatudlo sa inyong classroom. Unya, nakapansin ka na naisa ka bag sa sulod sa inyong classroom. Pag-apply mo sa bag, nagtingog-tingog man. Kanana. Pag-apply mo sa bag, kita kag bomba. Napagtanaw mo sa relo. 60 seconds na lang, mubuto na. Kung sa'yo ba ito mo? Ikaw ka isang muragan, hindi mo yun. Kung sa'yo ba ito mo? Muragan ka rin so? Buwana ba ka? Labong pa. Yes! Mamatan niya mga classmate. Lakaw rin ka? Buwana ba ka? Or masakit ka? Ma'am, naikuan rin ma'am mo, naikuan rin ma'am. Dahil lang, kana ito pagpindot, no si bato ni mo? Musibat ka na ikaw ra o ingnan ni mong amigo? Ha? Kisay natin nga ingnan ni mo ang amigo nga na bomba. Ano man? Kaya mo nang utok sa tarong na tao. Isa ni mila nga di ka tarong. Kaya huwag yung kasultian. Musibat ka, utanaw ka sa gawas, o sa may tabo. Mo pamidyoan, tutugin niyo mo. Mao nang mga tao nga walay batasan. Okay? Tama nili. Ang tao nga tarong, kay malo ka ang classroom, ang buto na, imong yung sultian. Di nila nga yung classroom, pati ang mga katapad ng classroom. Tama nili. Malay mo, madamay sa kusumiyang bomba, magbuka niya ng eskwelahan. Karon, nasayod naman tatanan nga ang kalibutan muhanaw. Nasayod naman tatanan nga pagwan sa tao mamatay sa iyang mga sala, maimpyerno. Asa mas labaw, ang impyerno o ang bomba? Asa mas labaw, ang impyerno o ang bomba? Karon, nakahibalo naman ka nga imong classmate. Kung di niya dawaton si Jesus, maimpyerno siya. Si bato mo, di na ko na siran, di na ko na imbitahon sa Thursday para impyerno na. Ano ba sa? Umaluoy ka kay balo ka maimpyerno imong amigo. Ngayon di maninguin na imong amigo. Wala kayo natasan? Ikaw ba itong tao nga bibidyuhan ang mubuto ang bomba? Ano ba ka nga tao? Ang rason mga higala nga gisultian ni Jesus sila Pedro sa una ug hantod karon, ang rason kay kahibalo si Jesus nga kung walay musulti sa katawhan, mamatay, maimpyerno kung walay Jesus silang kinabuhi. Unsa may rason nga nung naay Channel 38? Unsa may rason nung nagwali ko sa inyong tubangan karon kay kahibalo ko nga naay impyerno?
Ug kinahanglan kong musulti sa tanang tao nga di paulahi ang tanan na ay mangluluwas, namatay sa cross ug nabadhaw sa tulo ka adlaw nga nagluwas sa atong mga sala, mao si Jesus ug walay lain. Wala na ako dili karon sa tubangan. Ug mao na ang ato ang assignment. Mao na ang pagserbisyo sa Ginoo. Ang tumong ni Jesus diri is muluwas sa mga tao. Wa na siya laing tumong. Wala ni abot si Jesus diri para ingnan nga niani ko diri sa kalibutan kay para munato mo. Wala siya ningon na. Wala ni Jesus, wala ningon si Jesus diri niani ko diri sa kalibutan para nakay sakyanan. Wala di nakabasaan sa Biblia. Ang tumong nga niya ni si Jesus dali kay luwason ta niya gikan sa impyerno. Mao na yang kasing-kasing hantod karon, mao na yang ginahuna-huna kabalo mga ano. Ingon ang Biblia mga igala, usa ka kalag maluwas magpiesta ang langit. Wala ningon ang Bible nga usa ka tawo madato magpiesta ang langit. Ang usa ka tawo magka-cellphone, magkasapatos, magpiesta ang langit. Wala ningon ang Biblia na. Ingon ang Biblia, usa ka tawo maluwas ang langit magselebrar. So meaning ang unahuna sa Ginoo karon muluwas og tawo. Sama sa bumbero. Unsay trabaho sa bumbero? Unsay bation nimo nga kung imong balay masunod o niya imong manghod na babae o lalaki na tulog dito niya ang bumbero ay makasulod o niya pag-abot sa bumbero igo lang itanaw ang bumbero. Mingon ba yun? Sa banda ng tubig niya na nakapit na masunod pa hindi na masulod yan. Makadungog ka na sa bumbero. Unsay bation nimo? Unsay gusto nimo maitabog sa bumbero o may nana? Nasakpan man ang bumbero, ni-report man ka sa police, ni-report man ka sa kuan sa ombudsman. Nasakpan ako ang bumbero, nabindyuhan ako ang bumbero, nag-istoryahanay sila, ngawa sila plano nga luwason ang bangod. Nagbalita. So unsay nita ko gidemanda ang bumbero. Gidako, giatubang sa hukom. Anong wala ni ko giluwas ang mga bata nga nasa sulod. Ang tubag sa bumbero. Maulaw ang pupod siya. Kasi maulaw trabaho na rin na, bumbiro man ka! Kapoy na ba? Kasi kapoy! Hindi na ko feel. I'm tired. Kasi batiwan ni mo anak, like, mo itong mangkod na namatay tungkol sa bumbiro nga bayo. Talawan na lang, talawan. Sa bumbiro nga talawan. Kasi batiwan ni mo, kasi gusto mo mapreso ang bumbiro o death sentence? Ha? Kung si tawag mo sa bumbero nga wag ibuhat ang responsibilidad. Kung si tawag mo na irresponsable, di ba? Mga higala, gitawag ta sa Ginoo nga natay responsibilidad. Unsa may responsibilidad nato? Unsa may responsibilidad nato mga higala? Abli yung Bible sa sa John. Katapos ang libro sa John. Di na ito nablihan. I-shortcut na lang ako. Ingon ang Biblia mga higala, go into the world and preach the gospel to all the nations. Ingon diya mga higala, ang assignment nato magwalita sa tibuok kalibutan. Atong sultian ang mga tao bahin kay Jesus, mauna ang pag-serve sa Ginoo. Mauna siya mga higala. Acts chapter 5 verse 42. Kita na ito rin. Buwan din sa mga Kristohano. Kasi Kristohano rin. Ang pasabot sa Kristohano, nagatuo kay Jesus, nagasaling kay Jesus, gusto bubuhat sa ipabuhat ni Jesus. Kasi Kristohano rin. They never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ.
Mao ni ang gihimo mga higala sa mga Kristohanon nga dapat himuon pud natong tanan. Kada adlaw daw, everybody say day after day. Day after day. O sa Bisaya sa day after day. Sa matag adlaw. In the temple courts and from house to house, sa mga balay-balay, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Wa sila mihunong sa pagtudlo, sa pagwali, sa pagsangyaw nga si Jesus ang magluluwas. Ingon ana ang pagserbisyo sa Ginoo. Kung sa tuwing mo ganina, lahi ang pagdaig, lahi ang pag-serbisyo. Okay? Amen? Klaro kayo. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo mga higala. Ato din ang responsibilidad na kita mga Kristohanon ta. Ato ng responsibility. Ilista na, Acts 5:42. Ito na karoon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people. Oh, sabi siya, pakita mga pinili ng mga katauhan. A royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Klaro kayo, ideklara na nato ang pagtahod o pagdaig mga higala sa Ginoo nga mautong nagkuha ka nato gikan sa kangit-ngit padulong sa kahayag. We need to declare. Everybody say declare. Everybody say declare. Kung saan man mo pagdeklara ng ang Ginoo, imuhang Ginoo. Punta sa classroom o sa inyong trabahoan. Kung saan man mo pagdeklara ng ang Ginoo, imuhang Ginoo. Kung saan man mo. Kung tayo, anak ka sa presidente sa Amerika, pakibaloonin mo yung classmate, dili. Pakibaloonin mo, dili. Pakibaloonin mo, dili. Mga nasuga, kapalo ka. Karoon na ako na ibalan. Anak mo na ko sa presidente sa Amerika. Mga yung classmate, atik, tagay na akong ebidensya, ipakita mong picture ni mo, anak mo, ni anak. Pahinambog yun ni mo, nga dato ka. You know, pakita niyo mong picture sa inyong balay. Bago ni mong kwarto, muna akong kwarto. Pakita niyo mong swimming pool. Ingon ana ang nagadeklaran. Sabot mo, wala? Kung nakasi mong classroom, kung niya magsige na kagsayaw-sayaw, budots-budots, kung sabi, sige na kagpamalingkas, kusog kay mangopya, mingon na jugag, uy, kung biyang Ginoo mo, hatag ang answers ko gamiton pag hindi mo ang Ginoo mo, bastos kay bapa, sugaron, saan ito pagdeklara na? Nakita, anak sa Ginoo. Asin mas labaw? Presidente o ang Ginoo? Nga nung dili man mga hinambong nga, bay! Anak ko sa Ginoo. Ano man? Iya kong giluwas. Gikan ko sa sala. Karong giluwas ko niyang nagsaad siya. Nga kung giluwason ko niya, makasulod kong langit. Ingon ana ang pagdeklara nga anak ka sa Ginoo. Ipahinambong mo ngayon mo nga nakibagong sapatos. Pahinambog mo yung imuhang balay, kung imong balay ba ako. Mga higala ka ng balay na ito dahil sa kalibutan, temporary lang na, apan ang balay ng iandam sa Ginoo sa tuwa, hangtod sa kantunan. Dapat ipahinambog nato karon sa Davao City na nagsaad si Jesus, ingon niya sa English pa, in my Father's house has many mansions. If this is not true, I will not tell you. Ingon si Jesus,
I'm going there to prepare a place for you. Ingon si Jesus, bago sa disaka sa langit, muuli ko sa langit, mag-andam ko balay para nimo. Ano ni man ito na ipahinambog? Ano maghilong naman ta? Isip mo tuod rin nga kung giluwas ka ni Jesus na himo kang anak sa amahan. Kinsa, mamuli na sa Bible. Karon anak na ka sa Ginoo. Kung saan ibahato nimo, you need to declare. Sa una, kay balo na ko ani sa una. Pero di ko ka-declare, balo nga na. Gapakupya lang ko sa classmate. Lisod kaayo magwali kung gapakupya ka, tinood dili. Mo na gitawag nga hipokrito o kanang di tinuod na Kristohanon. Kabalo ka nga mali, ginabuhat ni mo. Mo nang tiki. Okay? So mga igala, we need to declare the goodness of the Lord kung gusto ka mo serbisyo sa Ginoo. Kinsa diri nga inyong eskwelahan mag-ampo bago magsugod ang klase? Sa classroom ninyo na? Kinsa ga-ampo sa inyong classroom? Mga estudyante, puli-puli. Kinsa diri ta sa mga na sa inyong classroom may ampo? Nindot no? Balo mo sa Amerika, bawal na. Bawal magbasa ng Bible sa classroom. Bawal mag-ampo sa classroom. Kung mo-ampo ka dapat di ka magkahibalo nga nag-ampo ka. O nang balaod sa Amerika. Samtang dili pa na pareha diri sa Pilipinas, samtang napatay chance mag-ampo diri atong buhaton mga igala. Atong buhaton nga mag-ampo tayo kaulaw mag-volunteer kay nun mimong mamam. Pwede ako mo-ampo ano ma'am? Nya man pwede na ko'y basahon sa Biblia maski kadali lang. Maminaw mo mga igala. Asa ka na makita? Maminaw mo ha? Maminaw di mo mayo. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kasi may ko kakaroon bata kung makikukuyari. Maulaw ka magkukuwali. Maulaw ka magbasa Bible at tubangan sa mga classmate. Na klaro ka na rin Biblia mga igala. Don't let anyone look down on you because you are young. Di daw natong tugutan nga naay mo tanaw sa tuwa nga ay na pa ano ba sa basa man ng Biblia nga bata makay na. Di daw natong tugutan, no? But set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Muna natong buhaton mahimong tang ehemplo sa mga magtotoo sa itong mga tulong. Di ka kabasa Bible kung ikaw bastos ikaw pakpa. Okay? In life, in love, in faith, and in purity. For the next verse. May naman next verse. Yung next verse, mga igala, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture. Sa Bisaya pa, kinahanglan o i-devoto. O sige, isa pa siya sa devote. Mahimo kang devoto sa pagbasa sa Biblia sa publiko. Oh? Public. Oh? Public reading of Scripture. To preaching, o saan pa sa Bisaya sa preaching? Sa pagwali and sa pag-teach, sa pagtudlo. Sa publiko, mga igala. Anong ako? Anong magbasa ka ng Bible at tubangan sa publiko nga bata ka bang to? Di mo man ang Bible na maski bata pa ka, wala'y makahulong sa imo sa pagbasa sa Biblia at tubangan sa publiko. 1 Timothy, unang ako dali. Kapansin mo kasagara gabasa sa Bible mga itiguang, di ba? Di ba? Mga idaran ng pastor, mga pari, mga mo basa. Hindi ko pwede mo basa. Na naman dali sa Bible ng mga batanon, kinahanglan mo basa o punos Ginoo. Amen? 1 Timothy. Mga young people, sama sa kita, mga young people. Mga batanon. Amen? O, klaro kayo? To preaching and to teaching sa publiko. So, muna yung buhaton, uma. Ingon magin mo, kung gusto mo mga lagad sa Ginoo, aksyon ni. Aksyon. Pwede ba rin ka musulti sa imong amo? Amo, servisyo ko sa imong ingon imong amo. Sure, sige, servisyo, ako bahala sa imong. Pagkaugma, iadto ka silang balay, ang imong gibuhat silang balay, ingon lang kaniyong nani.
Lingkod lang ka. Magiging mo. Servisyo na dili. Sabi dapat tingin mo. Servisyo kasi mo amo. Magmap, manilhig, lutuan ni mong amo. Ang pagservisyo, action word, meaning na ay action. Kasi gusto mo servisyo sa Ginoo dali. Kinsay gusto mo servisyo sa Ginoo dali? Na ay action. Kinsay nagsulti nga kinahanglan mo servisyo sa Ginoo? Ako o ang Biblia? Ang Biblia. Ang serbisyo sa Ginoo na ay aksyon. Dili magtanga. Dili magpasinaw lang bangko sa simbahan. Sino sa na magpasinaw bangko sa simbahan? Igo lang lingkod ba? Huwag ginabuhat. Igo lang minaw. Lingkod lang. Dili. Serbisyo. Lihok. Amen? Pangita pamaagi nga makalihok ka para sa Ginoo. Mauna siya ang serbisyo, mga higala. Dili lang igo, maminaw ka. So, ugma, sinuskulahan, kung namin Biblia, pag anda mo Bible verse, inunin mo maestra ma'am or sir o teacher, pwede mga ako'y pangampo karon bago ta magsugod, mingon mo teacher, sige. Yeah. Pag ang tuloy mong tubangan, dala ka Biblia, mga na kasi mong classmate na nasa may basahon, sa makadali lang, sa libro o sa Biblia, ibasa ang Bible. Basa lang ka, niya ampo na yun. Buhatan ang kadadlaw sa inyong classroom. Antun maanad sila mga igala, pwede na nimo, pwede na ka pwede ka rin pagkauma na yun, magwali na yun ka, inunin mo mga classmate. Mga classmate! Di ko gusto ka ma-impirno ta. Sama itong bomba ba? Ang nasa classroom ba? Kabalod na kakaroon na kung imong classmate, di mga ipasaylos Ginoo, di maghinulsol. Kabalod yung ka ma-impirno yung classmate, saan ba ito nimo? Kung tarong nga tao, ugma na yun! Muatubang kasi mong classroom, muingon ka mga classmate na may palihog, babina mong skuha. Ang impirno tinuon. Kinahanglan na ito maghinulsol, dawato na ito ang maluluwas. Kita tanan ng kasala. Walay tao ang way sala. Nilakas na sa balakog sa Ginoo. Mao nang giani siya dali para pagluwas sa itong mga sala. Namatay si Jesus, dili relihiyon. Kung dili ang mangluluwas na namatay na banaw para sa itong mga sala, ato siyang saligan. Kung ikala mo na imong iwali sa imong classroom, dili lang sa imong classroom, at ito na bukas kantin. Tingtong ka rito sa kantin, mamina mo mga igala. Naku, ipaambit ka ninyo. Mamabot ang panahon nga ang Ginoo, hukman niya ang kalibutan. Kung gusto ka magserbisyo sa Ginoo, mauna yung buhaton ugma. Mauna yung buhaton ugma, mga igala. Kung gusto ka magserbisyo sa Ginoo, kung dili ka gusto magserbisyo sa Ginoo, kinsa ay magserbisyo man? Duha na ba yan? Ginoo o Satanas. Duha na din na kabo. Okay? Duha na kabo mga gala. Next verse daw. Okay, wala natin. Andita ka ron sa kawan. Basaw na ito ni. Balik ka sa 1 Peter chapter 2 verse 10 ta. Ngunit ibasa ka kanina, mag-declare ta mga igala no. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Palakpakan si Jesus mga igala. Okay. Now, may basa akong na verse. Nadigin niya ako ang ikan din sa Bible. Okay? Andamanda mo. Medyo bugat ni siya. Akong i-share sa inyo, lahi ang pag-worship, lahi ang pag-serve. Kumukanta ka sa Ginoo, Lord, salamat kay Lord. Sa itong gantang ganina.
Glorify, glorify. Sige kanta, nag-worship ka sa Ginoo. Kung anong nag-worship ka, ginakantahan mo ang Ginoo. Kaya siya, angay kantahan. Pag gumanin mo kanta, ang sibato ni mo servisyo ka. Okay? Serve. Everybody say serve. Serve. Mubuhat kang aksyon para malipay ang Ginoo. Okay? Unsay kalipay sa Ginoo? Unsay kalipay sa Ginoo? Pabala man mo kalipay sa Ginoo kay katong rason nga namatay siya diri, mao to ang kalipay muluwas sa tao. So para malipay ang Ginoo, buhaton nato nga daghan maluwas. Pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Ay gini niyo pagkusultan niyo i-share sa inyo karon mga gala. Buhatan gini niyo. Ato gini buhaton. Kaya dali mga gala. Malakay chapter 3 verse 18. Please, ato ning i-meditate karon. Malakay chapter 3 verse 18. And you will again see that distinction between the righteous and the wicked. Makita daw nimo karon kung unsay mas sa distinction kanang unsa ang kaibahan. Matunga nimo ba? Kung sa color pa black and white, di pwede masagol. Ang distinction o ang diferensya sa duha. Okay? Ang distinction between the righteous and the wicked. Ang differences sa matarong o sa mga makasasala o sa mga daotan. Minawa, between those who serve God and those who do not. Duara. Klaro kayo, gitapad sa Ginoo. Ang righteous o daotan o katong tao nga wala nangalagad o nangalagad. Asa man taani karon? Between those who serve God and those who do not. Katong nabata karon sa tao, mga tao nga nagapangalagad, nagaserbisyo, o nata karon sa mga tao nga wala nagserbisyo. Mga igala, daghan kay tao karon, especially sa mga batan-o, na ginabuhat, kaon, tulog, eskwela, dula. 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 Laag. Laag. Ano na siya? Dula. Huwag yun nakalagad sa Ginoo. Huwag yun. Samtang bata pa ta. Bata pa mo. Mga lagad na ta sa Ginoo. Ayaw ulati mga higala na di nakakalakaw. Ayaw ulati mga higala na naguta na ka. Kaya pa ka mo desisyon ng mga lagad ka sa Ginoo. Klaro kayo mga higala. Those who serve God and those who do not. Those who are wicked and those who are righteous. Malakay chapter 3 verse 18. Klaro kayo. Distinction, imo na ma-differentiate o imo na makita ang mga tao nga naaliha sa Ginoo. Kay katong tao nga naa sa Ginoo, kapangalagan sa Ginoo. Ang tao nga wala sa Ginoo, wala nang alagad sa Ginoo. Okay? Muna siya. Gisugo ta ni Jesus nga mga lagad sa Ginoo. Nara sa tuwa mga igala kung ato ba rin tumanon o dili. Okay? Nara sa tuwa. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Karon at least, it's very good mga igala karong gabi na sabta na to. Nalahi di ay ang pag-worship, ang pagdayig, lahi pod ang pagpangalagad. Ganina na utana kung isay ka pangalagad sa Ginoo diri kapuntanan nita sa inyong kamot. Maayo. Pero ito i-make sure mga igala nga tinuod ba yun, nagpangalagad ba yun ta? Nagaservisyo ba yun ta sa Ginoo?
Kinsay naa diri nga ginaserbisyuhan nimo imong papa sa balay o imong mama? Kinsa? Kasi sagot ako, tatapang kag limpyo si imong balay, isa na diri. Nagtatapang ka og luto, isa. Kung moingon imong papa anak, pagog tubig, tagani mo. Mauna ang serbisyo. Mauna ang pasabot. Nag-serve ka sa imong balay. Karon, kung mo serbisyo ka sa Ginoo, naapoy unsa? Naapoy aksyon. Bright, ang babae. Palakpakan na ang babae. Serbisyo mga igala. Ayaw lingkod niya. Magtangan ka. Ayaw. Serbisyo para sa Ginoo. Kung mo serbisyo kasi yung balay, klaro magkayo. Tabang kasi maglaba. Tabang ka ng silig. Sugoon ka pa rin suka nito. Alit ka. Muna serbisyo. Karon, matanan ko sa inyo ha. Willing pa mo serbisyo para sa Ginoo. E kung willing ka, na ay aksyon, na kay buhaton. Amen? Kung may nang Ginoo kanimo serbisyo ko diha sa imong eskwelahan. Si bato nimo. Action. Unsaon gani? Si bato nimo sa eskwelahan. Ipaambit ang gugma sa Ginoo. Ipaambit ang gugma sa Ginoo. Kung mabalik ang pagka-estudyante, atong ginawa ng mga gala ba? Kung nakamusamdan estudyante pa mo, buhatan ninyo, magmahay din mo din nila buhaton. Magmahay din mo mga gala din nila buhaton. Therefore, my dear brothers, stand firm. Tindog daw mga gala, barog daw ta nga firm, gahi. Dito nang dali na matumbang niyo, magbarog tag sakto. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Always give yourself fully. Kanunay. Everybody say always. Always. Fully. Ano siya sa fully? Tibuok. Permanente daw nato ihatag ang tibuok sa pagtrabaho para sa Ginoo. Oh, yourselves fully to the work of the Lord. Kinahanglan ihatag nato ang tibuok sa pagtrabaho. Basa para na work of the. Sabay na basa nila. Ready go. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Antong pag-labor, ano sabi siya sa labor? Ano sabi siya sa labor? Sa pagtrabaho. Na-adulate trabaho para sa Ginoo. Labor in the Lord is not in vain. Ang atong trabaho daw diha sa Ginoo dili makawang. Dili mo vain. Okay? Kung mo trabaho ta diha sa Ginoo. So mga igala, Biblia mo nito ibasa mga igala nga kanunay daw tao, always give yourself fully to the word of the Lord. Tibuok yun daw para trabaho sa Ginoo. Kung ginanato kalimtan nga itong trabaho sa Ginoo, dili makawang. So karon desisyonan gid niyo na. Ako, igo na ko nag-share na rin. Naana sa inyong mga katapusan, mga igala, kung si desisyon ninyo sa inyong kinabuhi. Kung trabaho ba mo para sa Ginoo tibuok, o igo na mo maminaw niya palusuton yung spida sa lunggan. Kasi may mo nga, kuya mo ka sa manay, ano naman ko naminaw dali, lisod maganayin sa manay. Wala ko na ko ninadunggan sugad. Karon nadunggan na nimo mga igala, nadunggan na nimo ni karon. So na kay responsibilidad. Kaya nadunggan naman nimo ni kabalo naman kas kamatuoran. Bible man atong ibasa, di man igikan sa kuha. Na kinahanglan always daw nato tibuok fully mo trabaho ka sa Ginoo. Klaro kayo mga igala. Karon yung sa kuha, Kuya Ray.
Sa pagwali ra ba ang pag-serbisyo sa Ginoo? Una pa ko'y binibuhatong lain para mo-serbisyo ko sa Ginoo. Basahan mo ko 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Mga igala, daghang pamaagi. Kung tahay, o kung tahay naay mangwawali, kung ano na ay pastor. Kabalo ka nga, ay pastor, nagawali na siya. Kumutabang ka siya, mural lang gihapon kang nagawali, anak. For example, may ko nga, okay, matuta sa isang kabarangay, magwali ta dito. Nisabay ka, ni karga ba ka o speaker, ni karga ba ka o appeal sa pagkaon, kana nagtrabaho na ka para sa Ginoo. Nitabang man ka. Nitabang ka ba sa ministry? Mabasa na ito ni Karong Manigalaw. Now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Kita tanan daw lawas ni Kristo o kita tanan parte ka sa lawas ni Kristo. Anong body man siya? Pasabot sa body mga ikalalawas, ang lawas magudlahi-lahi yung parte ni mata o ilong. Pareha ang mata ilong dili. Ang dalonggan o mata pareha dili. Lahi-lahi yung parte pero isa lang ka lawas. Ingunahan na gihapon sa lawas ni Kristo. Dili man tanan pastor. Dili man po tanan evangelist. Lahi-lahi ang assignment. Basahin na to. Next verse. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, okay. Balik na verse. Okay, And in the church, God has appointed first of all apostles. Ang Ginoo nagpili daw ng mga apostoles. Ikaduha na ay mga propeta. Ikatulo na ay magtutudlo. Then workers of miracles, also those who gift of healing. Pag apong masakiton, lahi ko na siya. Those able to help others, na apoy gasa sa pagtabang. Those with gifts of administration, sa pag-administer, and those speaking in different kinds of tongues, meaning depende kung unsay gasa ihatag sa Ginoo sa imuha. Dahil sa tuwang ministry sa Love Christian Bible Channel mga igala, na ay mga young people na gigasahan sa Ginoo nga mo assist sa ministry. Kita niyo, for example, ang mga kameraman, nagatapang, nagatugtog sa music, nagatapang sila sa ministry, naga-servisyo na sila. Imagine na, ang isa nagagitara, nagaduyog sa itong pagkanta. Ang uban dali kapagdilhig sa simbahan, sa itong fellowship center. Ang uban nagadrums, ang uban nagakamera, ang sitawagan na, nagatrabaho wala. Kung para asa man nilang trabaho. Para na sa Ginoo, mauna ang servisyo. Wala na sila nag-expect na makakwarta. Wala na sila ni trabaho para makakwarta. May trabaho sila, nag-volunteer sila, kahit gusto sila mo servisyo sa Ginoo. Okay? Servisyo. Ang ipangutana sa inyo Ginasulduhan ko ninyo dari para magwali dili. Ginasulduhan ko ninyo dari para magwali dili. Wala, di na mao akong apas. Ni servisyo ko dari para sa Ginoo. Ang Ginoo bahala sa buha. Dili galing mo istorya masakit-sakit. Pamilya na dili. Dati na nanay. Relasyon natay related na dili. Dili. Pero anong mutabang mo ko sa inyo Anong gusto mo ko balo mo nga nailangin o na-eterno? Hindi man ta parente. Pwede mo konsulti kanina. Kaya na ako na pakialaman nila. Hindi man ako na sila kanila. Hindi mo kumingon na. Pero di na ako na pwede mo haton. Kinahanglan ko mutabang, kinahanglan ko musulti ka ninyo nga ng impyerno na langit. Kaya mauni ang servisyo. Dili kwarta ko mapas. Kaya kabalo ko, isugo ko sa Ginoo ang servisyo ko. Sa masking dili na ko kanila, mo istorya ko ani. Ingunahan na ang servisyo. Dili kwarta atong apas. Dili pangwarta. Kung dili servisyo nga tinuod. Nung muingon ka na ang Ginoo na ay mangluluwas, tinuod ang Ginoo. Palakpakan si Jesus mga ilalagay. Si Jesus ang